may isang maliit na nayon at malayo sa sibilisasyon. Sa loob ng 80 dekada, may nananatiling tradisyon na ginugunita sa bawat ika-4 na araw ng Oktubre sa bawat taon. Hindi ito isang palaro o kompetisyon. Ngunit ito ang paghahanda sa iisang piging na nangyayari sa isang araw sa loob ng isang taon. Ngunit di tulad sa ating nakasanayang pagsasalo-salo na iba't iba ang putahe, ito pagsasaluhan ang nag-iisang pagkain. Iisang pagkain na dinadayo mapabata man o matanda galing sa iba't ibang barangay. Isang klaseng putahe na sa buong barangay, bawat pamilya ay nag-aambagan. Simbolo bilang pasasalamat sa biyayang hatid ng kalikasan. Sa naunang documentary ay naipakita ko ang makalumang estilo ng pamumuhay sa pag-asaka ng palay sa kabundukan. Sa bayan ng San Jorge kung saan malakas ang pamumuhay pang-agrikultura, dito rin ay naging sentro ng palay ilang dekada na ang nakalipas. Sa barangay Angkiana, sakop ng nasabing bayan, matatagpuan ang haligi ng lokal na agrikultura, ang seed farm o San George Experiment Station, kung saan sila ang pinagmumulan ng matataas na binhi at nagpapaunlad ng mga bagong pananim. At sa madaling salita, ang seed farm ay isang mahalagang bahagi ng sistema sa pagkain. Tinitiyak nito ang seguridad sa pagkain at nag-aambag sa pag-unlad ng agrikultura sa isang lugar. Kabilang na dito ang isang uri ng kalinayan na siya ring ginagamit karamihan ng mga magsasaka pantanim sa kabundukan. Katunayan, taong 2016, lumabas sa pag-aaral ng Phil Rice na ang Samar ay sagana at umiikot lamang ang produksyon ng kalinayan, kaya tinawag itong heirloom. Mula Barangay Himay, nilakad ko ang kabundukan para masilayan ang lugar na naggugunita ng Linupak Festival at katunayan, kalinayan ang kanilang ginagamit dito. Sa loob ng humigit kumulang 2 oras, mag-isa kong nilakbay ang maputik, madulas at makipot na daan. At higit sa lahat, hinarap ko ang paiba-ibang klima o timpla ng panahon. Makalipas ang 1 oras ay natanaw ko na ang barangay na aking pakay. Sa pabago-bagong klima ng panahon, ang kasuotan kong basa ay kusang natuyo. At
At makalipas ang 2 oras, ay narating ko na ang maliit na barangay ng Kag-Ulo-Ulo. At sa lugar na ito, nakita ko ang payapa, tahimik, at payak na pamumuhay. At halos 100% sa mga taga rito ay umaasa sa pagsasaka. Palay at pagkokopra ang pangunahing produkto at ang pagsasaka rin ang nangungunang pinagkukunan ng pagkain. Ang araw na ito ay ika-4 ng Oktubre, kung saan ginugunita ang Linupak Festival. Ang Linupak Festival ay ginugunita sa kanilang barangay dahil sa isang santo na kung tawagin, San Francisco de Assis. Si San Francisco de Assis ay isang Kristiyanong Italyano. Siya ay isinilang sa Assisi, isang bayan sa rehiyon ng Umbria sa gitnang Italya. Isinilang noong Hulyo 5, 1282 at pumanaw noong Oktubre 3, 1226. Pagkarating ko rito ay sakto ika-4 na araw na ng Oktubre, araw sa paggugunita ng kaarawan ng kanilang santo. At ayon sa mga taga rito, ika-2 araw pa lang ng Oktubre ay nag-uumpisa na ang kanilang pagpipinipig ng palay. Ang pinipig ay isang uri ng palay na hilaw, sinasanglag sa kawali, at kapag pumutok na ito, dinidikdik naman ito sa pamamagitan ng lusong at bayo. Ito yung kanilang logbook. Tapos, bawat nag-aambag ng pinipig dito, ayan. Merong asukal, 2 1/4, merong pinipig, upat. Oh, bali, upat ka buok, upat ka balay. Oh, 4 na piraso, 4 na bahay. Kaya pala 4 yung nandito. 1, 2, 3, 4. So 4 na kilo para sa 4 na bahay at 4 din na asukal. So bawat isa sa kanila ay maglalagbok dito para makita kung sino yung nag-ambag. Ang galing, no? So maya't maya pa ay marami pang dadating dito para mag-ambag pa. Kasi ano pa lang sabi ng napagtanong kanina, mga 60 daw na bahay yung meron dito. Tapos yung nandito pa lang is pang 51 pa lang. So may darating pa. Sa loob ng 2 oras, patuloy pa rin ang paglulupak at patuloy pa rin dumarating ang mga residenteng nag-aambag ng pinipig. Kasama na dito ang isang pirasong niyog at 1/4 na asukal. Katunayan, sa ika-4 na araw ng Oktubre, pagsapit ng alas 6 ng umaga, ay nag-uumpisa na sa pagtutulungan ng paglulupak ang mga residente. At nakiisa ako sa kanilang pagdiriwang at sa gayon ay maranasan ko ang ganitong klaseng kultura. Mag-aalas 9 na ngunit patuloy pa rin dumarating ang mga taong nag-aambag. At bawat nag-aambag ay naglalagbok para mabilang ang nagbibigay. At ang kanilang magagawang putahe na linupak,
hindi kakainin pampersonal kundi ipapakain ito o ibibigay sa mga taong dayo galing sa iba't ibang lugar. Tagilak sir. Tulong para ilapyo. Kasi nga no ko no kay lagod. Oo, ito lang ito. Bango. Malay mga 2 oras na yung tinatagal ng paglulupak dito. Mahigit 2 oras na nga kasi nang dumating ako dito, naglulupak na sila. Kasi kahapon pa lang, nag-umpisa na yung pagpipilipig. Tapos pagkarating ko dito kanina, ngayong araw na naman ay paglulupak na naman. So ito, patuloy yung pagdudugmok naman yung pinipig. At habang hindi pa nauubos ang pinipig, walang tigil ang bayanihan at pagtutulungan sa paglulupak. At bawat balde na napupuno ng nilupak ay inilalagay na sa loob ng barangay hall. Bali, noon pa man, 1960s pa, ginagawa na ang ganitong tradisyon nila na linupak. Bali, ito'y ginagawa nila base sa kanilang santo dito. Ang kanilang santo dito ay San Francisco de Assisi. Dahil sa santo na yon, meron silang tinatawag Linupak Festival. Digilgong pa muna ng ito tiyan. Bali, ito na yung kinudkod ng nyog. Ilalagay naman dito. Tapos, lalagyan naman ng asukal para mahalo, babayoin ulit. Maya't maya, pag binayo na, nahalo na siya, ay lalagyan naman ng tubig. Ilang taon na ang nakalipas na bawat taon nagaganap ang ganitong tradisyon. Sa oras na sila ay naglulupak, may mga tao namang nagsisimba sa simbahan bilang pasalamat sa biyayang natanggap. At sa kasamaang palad, namayapa na ang nasabing matanda. At ang nakababahala, walang sumalo na kahit sino man sa tungkol sa kaalaman ng pagrorosaryo. Kaya sa oras ng kasabay ng pagdulupak na may nagdadasal sa simbahan, sa loob ay may nakakabinging katahimikan. Habang tumutulong ay nakaramdam na ako ng kunting uhaw. Ha? Pamahaw. Baka di mga ginugutom. Inuhaw wala aklugod. Ano nga oras nagtabot yung mga dayo nga di? Unsik damay talas Chris. Alas 11. So alas 9 pala. Oo. So konti pa lang yung dayo natin. Sa hintayin lang natin mag alas 11. Kasi alas 9 pa lang may dadating pang mga dayo galing sa ibang barangay. Katunayan, pagsapit ng alas 10 hanggang alas 11 ay nagsidatingan na ang mga bisita, mapabata man o matanda. Samantala ang mga naunang bisita naman ay nakikipaglaro ng basketball sa kapwa bisita. Mag-aalas 10 na ng tanghali nang natapos ang pagdulupak. Panahon na para ibalik sa kani-kanilang mga bahay ang kanilang mga lusong. At dito sa kanilang barangay hall,
Dito naman inimbak ang balde-baldeng linupak at sa loob mismo dadalhin ang santo at ilalagay sa ibabaw ng mesa kasabay ng hadang ng linupak. Ang hadang ay terminong ginagamit ng mga Bisaya na ang ibig sabihin ay offer. Ang Linupak Festival ay ginaganap sa pamamagitan ng kanilang santo na si San Francisco de Assis. At siya ay kilala sa kanyang malalim na pagmamahal sa lahat ng nilikha. Sa madaling salita, ang paggunita ng kanyang kaarawan ay isang paraan para sa mga magsasaka na magpasalamat sa biyayang natanggap galing sa kalikasan at pangalagaan ang kapaligiran. Mula noong Oktubre 3, taong 1226 hanggang sa kasalukuyan 2024 o 2024, mahigit 798 years na taon na ang nakalipas o katumbas ng humigit kumulang 80 dekada na ginugunita ng mga tao ang ganitong kultura na natutunan pa mula sa kanilang mga ninuno. Sa takbo ng mahabang panahon, ang pamanang inihain ng ating kanununuan ay patuloy na ipapasa sa bagong henerasyon. Biniyayaan tayo ng sapat na lupa para mamuhay para sa sapat na pangangailangan. Makalumang estilo man, puhunan dugo at pawis, o kahit modernong teknolohiya pa gamit sa pagsasaka, mananatiling buhay at ihahain ang isinilang na kultura. Sana sa takbo ng mahabang panahon, walang dumating na grupo o anumang organisasyon na maiimpluwensyahan at tuluyang mabura ang pamana ng mga ninuno. Umusbong man ang modernong panahon at dumating man ang ilang henerasyon, sana huwag kalimutan ang hinaing pamana ng ating kanunuan. Sa ilang oras na aking pakikitungo, pakikiisa at pakikisama, marami akong natutunan na tila ako ay nagbalik sa kasaysayan ng nakaraan. Mula dito sa Barangay Cag-Ulo-Ulo, sakop ng San Jorge, Samar, ako po si Antonio Cabubas at ito ang Province Life TV, Explore and Docu Network.
Kamu bu man. Ha. Mereka ini. Ya, ini tuh, Dok. Ya, Dok. Dok. Ya, Dok. Paginote-gote. Oh, walang kuwan. Ano yan? Organo yan dalaw. Katamis mana no? May sukar ada? Hoy, nakakal friend. Sore pa ko rin yan. Dito pa bukod. Ini yang dinaktikahon. Mamura-ura yang kabusugan. Nabidyohan. Apa? Sige. Uhaw tayo sa pagkakain ng menu. Pamahaw. Baka di mak ginugutom. Inuhaw la aklugod. Naman ni katulog? Bayan malanat ang ngani ngadto niyan. Ato. Kalapi o May dalat dito? patron man dito. Oh, patron dito. Oh, kaadlawan yan na. Sige. Salamat. Balutin mo ako.